Love Serye TV. Unexpected Victim of Mr. Fate. Tunghay na po natin ang ikatlong bahagi. Nasa Star Highway na si Camia nang mulay mapuna niyang may bumubuntot sa kanya. Hindi lang isa kundi tatlong sasakyang kanina pa nasa likuran niya at hindi humihiwalay hanggang sa pagpasok niya sa tollway. Ang isa'y Toyota Corolla na kung ano-ano ang nakapinta sa katawan ng kotse. It resembled a race car. Ang ikalawa ay isang antigong Chevy, a collector's item. At ang isa ay isang battered Ford pickup. Napuna niya ang mga ito nang palabas na siya ng Rosario. Iniisip niyang humahanga lang ang mga ito sa sports car tulad ng iba, pero hindi ordinaryong interes ang ipinahiwatig ng tatlong sasakyan na natitiyak niyang magkakasama. Katulad din ba ng mga ito ng biker kanina na gusto niyang hamunin ng karera? At bago pa niya maisip na magpatuloy ng takbo, ay bumilis ang Toyota Corolla at nilampasan siya at pumesto sa unahan niya mismo. Ang Chevy ay pumesto sa bandang kaliwa niya at tinabihan siya. At ang pick-up ay nanatiling nasa likuran niya. Sa kanan ay shoulder at gipit dahil pababa na ang gilid niyon at pulos mga punong kahoy. Natanto niyang hindi katulad ng impertinenteng biker ang mga to. She could sense physical danger. May dalawang paraan siyang magagawa upang makalusot sa mga ito. Una, igit-gitin ang Chevy sa kaliwa, pero natitiyak niyang tatama siya sa likurang bumper ng Toyota Corolla sa unahan bago siya makalusot. Mangangahulugang iyon ay mayuyupi at magagasgasan ang sports car niya. She shook her head silently. She saved that is her last option. Ginigipit kanila and there's no other option. Wika ng isang bahagi ng isip niya. But she had another option, ang huminto sa tabi ng daan at alamin kung ano ang kailangan ng mga ito. If it was race they want, then she'd oblige the bastards. They were stupid enough to think they'd even have the slightest chance. Ni hindi makikita ng mga itong likuran ng kotse niya sa sandaling binilisan niya ng takbo. Pagkuway bumusina ang lahat na nasa kaliwa niya at sinenyasan siya at itinuturo ang signboard. Sa tabi ng daan ay pinahihiwatig na ipanhik niya sa susunod na exit ang sasakyan niya. Sinenyasan siya ng driver ng Chevy na magpatuloy sa pagmamaneho at sumunod sa Toyota na nasa unahan niya. She frowned and realized at once that the race was far from this man's mind. Agad siyang nagpreno. Sa pagkabigla ng kasunod niya ay muntik na nitong masuro ang likurang bumper niya kung hindi din agad nakapagpreno. Nabigla man ay ganun din ang ginawa ng nasa unahan at ang Chevy sa kaliwa niya. Magkakasunod halos na naglabasan ng mga driver ng sasakyan. She went out of the car too. Nilinga niya ang mga lalaki. Ang tatlo sa tansya niya ay pawang mga nasa mid to late 20s. The bullies of this world. Natitiyak niya mga rotten spoiled at anak ng mayayaman o kung sino mang politician ang tatlo. Sabay-sabay na sumipol ang mga lalaki nang lumabas siya at sumandal sa pinto ng sports car niya. Itinaas niya ang shades niya sa ulo. So, what do you want guys? She asked, her eyes in slits. We first thought we only want the car. Wika ng driver ng Chevy na nasa harap niya. Pero nagbago yung isip namin. Hinagod siya nito ng malisyosong tingin. Huminto sa pagitan ng mga binti niya ang mga mata nito. Then, he obscenely wagged his tongue in an imaginary lapping. Now, we want you to. Nakangising dagdag nito. Naningkit ang mga mataya ni Camia. Subalit na natiling hindi gumikibo at pinagagana ang isip. 3 kontra sa isa. At wala siya nakikitang armas. Hindi ba, mga pare? Tumawa ang driver ng pickup pero ang nasa kanan niya ay hindi agad sumasagot at titig na titig sa kanya. Pagkuway, she looks familiar, mga pards. Artista? Bold star? Wika uli ng driver ng Chevy at sa dibdib niya itinuon ng mga mata. No, walang bold star ang kayang bilhin ng kotse niya. Kahit pa may 3 milyonaryong papa. Exactly. Wika uli ng lalaking driver ng Toyota. Pagkuway ipinitik nito ang mga daliri. Of course, nakikita ko na yung mukha niya sa mga imported magazine ng kapatid ko. She's a model. Ano nga ba ang Tigre? No, she's called La Tigre. Oh, wika ng driver ng Chevy na tumango-tango at muli siyang hinagod ng malisyosong tingin. That explains the very expensive sport car. Dolyar ang ibinibigay sa mga sikat na modelo sa araw ng war sa gabi. Mas magaling, hindi pa ako makakatikim ng international model war. At natitiyak kong game ka rin naman, hindi ba sugar?
Kabisado na namin ang mga tulad mo. Sama ka sa amin sa rest house ko. Malapit lang yon. Paglabas dyan sa susunod na exit. Over my dead body. Though, angry now, she tried to maintain her calm. Oh no, we don't want your gorgeous body dead, Sugar. So, don't let us make sin. You drive my car. I'll drive yours and let's go to my rest house and be happy. And don't worry about your car. I'll buy it from you. May deed of sale ako nakahanda. Pero saka na yon. Makapagpaligaya muna tayo. And don't make a fuss, honey pie. Wika nang nasa kanan niya. Siyempre, hindi mo gusto masira yung maganda mukha mo. Wala ka nang magiging puhunan kapag nangyari yon. We'll just have fun. Promise, then you can go. At magagamit mo yung pick-up ni Bruce pag uwi mo. Tinanguan nito ang lalaki sa kaliwa niya. Bastard. Isang huwad ng ngiti ang pinakawalan niya. Ilang babae na ba na biktima ng mga to? You want to get me and my car? Then come and get me. She challenged sweetly. Umangat ang mga kilay ng mga ito at tinansya siya. Pagkuway nagtawanan. Pagkatapos ay humakbang palapit ang driver ng Chevy. Isang hakbang na lang nito, palapit sa kanya nang umikot siya at tumaas ang isang binti. At bago pa man naisip ng lalaki ang gagawin niya, ay tumama na sa dibdib nito ang boots niya. The man doubled over and fell hard on the wood of the car. Sandali lang ang pagkabigla ng dalawa nitong kasamahan at sinugod si Cam. Brad frowned when he saw the sports car ahead. Napapagitnaan na iyon ng tatlo pang sasakyan. Mga kasamahan ba ng society girl na yon ang mga ito? Pero nasundan niya ito kanina at natitiyak niya nag-iisa lang to. Ang mangilan-ngilang kasabay niyang commuters ay bahagya lang na tapunan ng tingin ng mga sasakyan sa gilid ng daan at humahagibis sa mga yon. He slowed down. Nasa loob siya ng pick-up nang makita niya ang paglapit ng lalaki. Then he saw the woman poised for fight. Pero hindi na po na iyon ng mga lalaki. Napangiwi siya nang ang boots ng babae tumama sa dibdib ng lalaki. Bumalandra ito sa hood ng Chevy. Mabilis siyang inihinto ang motorsiklo sa tabi ng pick-up. Inalis ang helmet na isinuot niya kanina papasok sa tollway. Ang intensyon niya ay tulungan ito, like any stupid hero should. Subalit ang akma niyang pagbaba ng motorsiklo ay napigil sa muling pagkilos ng babae nang sabay na dumaluhong ang mga lalaki sa magkabilang bahagi nito. Oh shit, the wench could take care of herself. Hindi nito kailangan ng tulong niya. And he hated the thought. Hindi siya makapaniwalang ni hindi kailangan ng socialite na ito ang tulong niya. Bagamat bahagyang nag-aalala, ay naroon lang siya sa ibabaw ng motorsiklo niya at may paghangang pinapanood ang pakikipaghamok nito sa tatlo na hindi man lamang makuhang makalapit. He arched an eyebrow when she turned to him. Nakaakma sa pakikipaghamok. Mabilis niyang itinaas sa mga kamay sa ere. "Wow, I'm not one of them," he said abruptly, then warned her. "Behind you, lady." He gazed the woman with admiration and amazement as she gave the man behind her a karate chop. She was beautiful and deadly. She certainly knew her martial arts. She was fluid and strong. Though each strike was lethal and could kill, he believed the woman had no killer instinct. Her movements were controlled. Ang kaalaman nito ay maaaring ginagamit lang sa pagtatanggol sa sarili tulad ngayon. Ganoon pa man, ay hindi ito basta-basta natuto lang. Her style wasn't learned from ordinary martial arts instructors. He knew killer strike when he saw one. Then suddenly he was alert. Gayon may pinigil niya ang sariling balaan ng babae na makita niyang umangat mula sa hood ng Chevy ang unang tinamaan nito ng flying kick. The man couldn't do harm. Hindi pa ito nakakapag-ipon ng lakas sa klase ng sipang tumama sa dibdib nito. Subalit hindi niya inaasahan ang pagtungo ng kamay nito sa likod ng pantalon. Natitiyak niya na ang intensyon ay upang dukutin ang nakatagong baril. Napigil ang hininga niya sa dibdib at sa takot para sa babae dahil mapapaputok nito ang baril bago pa niya ito maabutan. Damn this stupidity. His heart seemed to have stopped beating as he jumped from his bike. Subalit, nahagip ng peripheral vision niya ang ginawang paglingon ng babae at sa isang kisap mata ay tumingkayad ito. Itinuwid ang isang binti at mula roon ay may hinugot at hinagis iyon sa lalaki. All happened in a flash. Just as the man screamed in pain, Brian stopped so abruptly that his mouth stayed briefly in the shape of his next word, and it was to warn the woman.
Humihiyaw ang driver ng Chevy sa sakit habang hawak nito ang kamay na may nakabaong patalim na marahil ay isang dangkal mahigit ang haba. Ang dalawa pang kasamahan nito ay parang itinulos sa kinalulugmukan sa pinagsamang takot, sakit ng katawan at gulat. Lumapit ang babae at tinampot ang baril ng lalaki na nabitawan nito ng tamaan ng patalim. Pagkatapos ay walang hinugot mula sa kamay ng lalaki ang patalim. Umaalingaw-ngaw sa paligid ng sigaw nito. "You will pay for this. Baka hindi mo nakikilala kung sino ako." Hiyaw ng lalaki habang hindi malaman kung paano pipigilin ang dugong umaagos mula sa kamay nito. Nasulyapan si Brian ng babae. Sandali itong natigilan at naningkit ang mga mata. "I would have helped you but..." He shrugged his shoulders. "Hindi mo ako kailangan." At tubiling inalis nito ang tingin sa kanya at itinoon iyon sa Chevy. "Nice car," she said. Maingat na pinaglandas ang nakagloves na kamay sa bubong ng Chevy na parang tila hindi nito gustong masagasaan. O magasgasan man lang yon. Vintage, 1950. "Kaninong babae mo na biktima ang kotseng to?" She hissed at the man. "Akin ang kotseng yan. Binabalaan kita." Hindi nito natapos na sasabihin dahil ikinasa nito ang baril at pinaputukan ang gulong ng Chevy. The man groaned and muttered a series of oaths. Binuksan ng babae ang pinto ng Chevy at gamit ang patalim ay hiniwa nito ang driver's seat. Nang mag-akmang lalapit ang lalaki ay inilabas ng babae ang kamay sa bintana ng Chevy at itinoon dito ang baril habang patuloy sa ginagawang paglapastangan sa upuan ng sasakyan. She vandalized next the dashboard and the driving wheel. At nang masiyahan ay saka palang hinuntuan ang ginagawa. Ibinalik nito sa ilalim ng jeans nito ang patalim at saka iniharap nito ang lalaki. "Had I believed that the car is yours, I wouldn't have done it. Pero naniniwala akong naangkin mo yan sa masamang paraan. Tulad ng gusto mong gawin sa sasakyan ko. Kaya sisirain na lang natin, di ba?" Pulang-pula mukha ng lalaki sa matinding puot at sakit ng kamay. "You will pay for this, I swear. Hindi mo kilala ang pamilya ko." Sinulya pa nito ang plate number ng sports car niya. "Ikaw ang may gusto nito, di ba? You want us to have fun? And I am having fun, honey." The fire in her eyes belied the sweetness of her voice. Pagkatapos ay itinoon nito ang baril sa dalawang lalaking nasa kalsada na sabay nagtaas ng mga kamay. "Get your dumb car out of my way." Ang driver ng Toyota ay pagapang na tinungo ang driver's seat at nagmamadaling pumasok. Ilang sandali pa inalis nito sa unahan ng sasakyan at tuloy-tuloy nang lumayo sa lugar na yon at iniwan ng dalawang kasama. Inalis na ng babae ng bala ang baril at inihagis sa mga iyon sa magkabilang direksyon sa gubat. Pagkatapos itinungo nito ang sports car. Humakbang si Brian at hinawakan niya ang braso nito. "Bloodthirsty, aren't we?" he said. "Thanks for your help." Puno ng panunuya at iritasyon ang tinig nito. "You are such a hero. The vandals were unnecessary." "So sue me," she taunted, raising her chin to him. She pulled her arm roughly from his grip, but stupid him, Brian wouldn't let go. Tinitigan niya ito. Her dark eyes were in slits as she gazed up to him. Gayon na lamang ang pagnanais niyang pahirin ng daliri ang namumunting butil ng pawis nito sa paligid ng noo at sa ibabaw ng upper lips. Up close, the woman's beauty was enough for any man to go mad. Nalalanghap niya ang mamahalin at mabining pabango nito na humalo sa pawis. At unti-unti nararamdaman niya ang pagtugon ng katawan niya. Iglap, hinapit niya ito palapit sa kanya, her eyes challenging him, though there was a flicker of uncertainty and excitement. His mouth almost touched hers that he was getting his oxygen from her breath. He was fucked, he knew it, and if he didn't stop now, he'd make a total idiot of himself. Abruptly, he released her arm. Marahas niya iyong inilayo mula sa kanya na tila ba may sakit itong nakakahawa. Subalit hindi agad ito kumilos at nanatiling nakatitig ng husto sa kanya. "You know," nagkaguhit ang magandang noo nito. "You look familiar. Have we met?" He couldn't help the grin that broke his lips. "Why, lady, that's not very original. If you want to know my name, all you have to do is ask." Tumalim ang mga mata nito. Mabilis na tumalikod at tuloy-tuloy ito sa sports car at pinaarangkada. Sinundan niya ito ng tingin. Tila hangin na humahagibis ang sports car palayo sa lugar na yon. Pagkatapos, inilingon niya ang lalaking sumubsob sa hood ng kotse at sa magkasamang galit at pagkapahiya ay humagulhol. Umiiling na tinungo ni Brian ang bike. Isinuot ang helmet
at pinaandar na rin paalis sa lugar na yon. Malayo na ang natakbo niya, hindi pa rin maalis sa isip ang babae. Nararamdaman pa rin niya ang texture ng balat nito. Soft, creamy, wala sa loob na bumitaw ang kaliwang kamay niya sa manibela at tinala iyon sa ilong. Naiwan doon ang scent ng bango nito. Brian groaned. How could a woman who looked so sweet and soft was lethal and dangerous? At paanong hindi pa rin nananauli sa normal ang ibabang bahagi ng katawan niya? Kung hindi sa matinding pagpipigil sa sarili ay baka nahagkan niya ito. He was still demolition, one of the best, if we might say. Sila ni Ivan at Trixie ay galing sa isang grupong pili. At kahit sa mga sandaling wala sila sa harap ng assignment, ay may oras silang mapanganib. Ang maraming taong pakikitungo nila sa mga nakapalibot na kriminal sa buong lupa ay tila inilalabas na ng katawan nila ang panganib. People were wary of them, but the woman was so confident of her skills that she didn't even think of him as dangerous. He smiled sarcastically. Had she been an enemy, she would have the chance to use any of her skills. Pagkuway napakunot ang noo niya. Naalala sinabi nito, "You look familiar. Have we met?"